Assalamualaikum po sa ating mga kapatid na Muslim. Siyempre, una sa lahat, nakita niyo naman po ang aking team, napakagaling. Hindi lang katalinuhan po yan, kung hindi yung kanilang damdamin ay kasama at ang kanilang puso para sa pagtulong. Kaya ito po ay nabuo dahil sa isang layunin. Palakpakan naman po natin dahil ako po, doon sila ay magsasalita, talagang nakikinig po akong maigi. Mahalaga po kasi sa isang tao na ikaw ay makinig at pakiramdaman mo talaga yung nararamdaman ng isang taong nagmamalasakit at gusto ng tunay na pagbabago. Kaya naman hindi ako nagkamali. Alam po ninyo, pasensya na po kayo Kung mapapansin po ninyo na madalas na ako po ay umingiti sapagkat mga komedyante po ito po kasamahan ko. Dahil syempre, kadalasan na kami po ay nagsasalita talaga namang lumalagablab yung aming damdamin, lalo na po pag nakikita namin yung sitwasyon ng Maynila sa ngayon. So sila po ang dahilan na naiibsa ng aking malungkot na nararamdaman tuwing ako po ay bumababa sa bawat lugar sa Maynila. Una po sa lahat, ako po ay may dalawang auntie na nakapag-asawa po ng Muslim. Ito po ay pamilya ng Sangkopan, family, at Halawi po. So, nung 2 weeks ago, sila po ay bumaba dito sa Maynila upang ako po ay damayan at suportahan sa aking advokasya para sa ating mga kapatid na Muslim. Nung bata po ako, every year, mula nung grade 4 ako, every year po yan, nagbabakasyon po ako sa kanilang tahanan sa Quiapo. Kaya talagang sanay po ako sa kultura ng ating mga kapatid na Muslim. Nagsusuot po ako ng malong, nagsusuot po ako ng lahat, at muntik na po ako mag-asawa ng Muslim. Kaya lang masyado pa po akong bata nung time na yan. Talagang marami pong nanligaw sa aking mga kapatid na Muslim sa Quiapo, pero siya po ang talagang napili ko rin. Mga kababayan, mag-like tayo mga kababayan at mag-subscribe sa mga loyalista dyan mga kababayan. Like, share at subscribe. Andyan na po ang ating loyalista na si Mara Tamundong ang tatakbo po dito sa Maynila bilang mayor ng bagong Maynila. Kaya siguro hindi po kayo magtataka na ako po ay may dugong Muslim na dahil yung aking pakiramdam at pagmamahal ay nandyan na po. At the same time, dahil ako po ay isa ring matapang pero nasa lugar, ito po ay ginagamit ko para ipagtanggol ang karapatan ng ating mga kababayan sa Maynila. Sa totoo lang, maraming salamat. Sa halos 3 taon na ako po ay bumababa sa Maynila, nakita ko po ang kahirapan at sitwasyon po nating lahat. Ako po ay ipinanganak at lumaki ng San Andres Bukid, Maynila. Laking Quiapo din po ako mula nung grade school hanggang high school. Ibig sabihin, yung talagang nakalakihan ko po ay talagang Maynila, na kung saan nagulat po ako dahil akala ko nung ako ay bata, uunlad man lang po ang Maynila. Pero habang nagkakaedad po ako at umabot na sa 47 years old ngayon, humirap ang ating sitwasyon. Mahirap po magsalita ng kasiraan ng ibang tao, pero marahil ang magagawa lamang po natin ay aksyonan at bigyan ng solusyon. Kaya kami po ay narito at lumahok sa susunod na halalan bilang ako po ang mayora sa Maynila. Tuwing napapanood ko po yung ginagawa nila sa ating mga vendors sa YouTube, sabi ko nga po sa inyo, sinabihan ko po si Tony, baka pwede ako pumunta dyan at talagang turo ako ng leksyon ng mga nanguhuli. Ganun po kasi yung damdamin na talagang kumurot sa aking puso dahil nakita ko parang hindi na po makatao. Wala na po sa lugar yung kanilang ginagawa. Sinabihan nga po ako ni Tony, hindi pa ito yung tamang oras. Kasi ako po talaga palaban ako ng tao. Imagine po yung isang taong nagsisikap, nangungutang, para lang makaraos sa araw-araw. Lalo na kung mayroon po kayong anak at mayroon kayong senior citizen na binibigyan pa ng gamot, saan pa po tayo pupunta kung ganitong sitwasyon? Samantalang itong mga tao na ito, na iilan lamang ay patuloy na yumayaman habang tumatagal. Bakit po? Bakit ko po ito nasabi?
sapagkat isa po na konsehal sa Maynila ay naging kapitbahay ko. Nakita ko po yung transformation ng kanyang buhay mula nang siya po ay naglilinis ng kanyang sapatos para magamit pa sa susunod na araw hanggang sa araw-araw bago yung kanyang sapatos. Napalitan na po lahat ng kanyang sasakyan, nakabili po siya ng resort, nagkaroon siya ng bahay sa ibang bansa. Parang gusto kong sabihin sa sarili ko, Palike lang po guys parang ng wala like ka bang natin. gagawin sa Mga ganitong kababayan natin na mga sumusuporta po. wala ka bang pwedeng Palike lang po, maitulong palike. sa mga kababayan mo na hirap habang sila po ay nagpapasarap? Ako po ay lumahok dito sa nalalapit na halalan bilang mayor ng Maynila sapagkat gusto ko po ng tunay na pagbabago sa Maynila. At dyan po, mag-uumpisa ang tunay na kaunlaran sa Maynila. Kailangan tanggalin na po natin ang korupsyon sa Maynila. Kailangan ang mga kapatid nating Muslim ay magkaroon ng opisina sa City Hall para higit na marinig po ang inyong boses at lahat ng programa ay direktang maibaba sa ating mga kapatid na Muslim. Tama po ang sinabi ng ating mga konsihal na lahat ng programa at advokasya ng Team Mara Tamundong ay para sa pagtulong. Kailangan maging transparent po ang lahat para sa programa. Kailangan malaman ng taong bayan kung saan dinadala ang budget ng Maynila. Dito po, uumpisahan ko na ipakita ang 34 billion a year na kailangan maibaba sa Maynila. Yan, palike po, palike po. Kaya ako po ay nagpapasalamat kay Kalito at sa kanyang asawa na kayo po ay nandito ngayon sa aking harapan. Yung mga katulad po nilang tao na nagbibigay daan para tayo po ay magtagpo dahil sa iisang hangarin po natin ang tunay na pagbabago. Palakpakan po natin ang katulad nila Kalito na at kanyang asawa na talagang nagmamalasakit. Mahirap po mangako, pero ako po unang araw pa lang na ako ay uupo, siguradong ihaharap ko sa inyo ang may mga kasalanan. Kailangan ipaliwanag nila kung bakit naubos po ang landmark sa Maynila. Sabi ko nga sa ating mga konsihal, na oras na tayo ay umupo, kailangan gumawa ng ordinansa para maproteksyonan at hindi maibenta ang mga landmark sa Maynila. Napakahalaga sapagkat ito po ang magsasabi kung ano po ang tunay na history at pagkatao ng Manileño. Kaya sana po, samahan po ninyo kami na ito po ay matupad hanggang sa dulo po ng ating laban. Gusto ko po makita na nakangiti na po ang inyong mga mukha. Gusto ko po makampante na kayo sa gabi na tuwing kayo po ay matutulog, meron po kayong hanap po ay kinabukasan ng maayos. Sawang-sawa na po ako makita ang mga kapatid nating Muslim, lalo na po yung aking mga kamag-anak dito sa Quiapo, na noong ako po ay kinausap nila, halos umiyak po ang aking auntie dahil nga sa hirap po na ginagawa sa kanila. Nagtitinda po sila, nagme-negosyo po sila, pero isang iglap, isang araw, nawawala po lahat. Kaya naman yung suporta po na ibinigay nila sa akin ay talaga namang gagawin po nila ang lahat para makatulong po na ako po ay maikampanya sa ating mga kapatid na Muslim. Kaya maraming salamat po sa inyo! Mabuhay ang mga kapatid nating Muslim! Sana po, hindi pa ito ang huli, kung hindi, sana samahan niyo po kami hanggang dulo. Maraming salamat po sa inyo at ako ay magbibigay lamang ng maikling mensahe dahil ang mensahe rin ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, basta tayo'y magkasama, May BBM kanta yan. laging mayroong umaga kay ganda, bawat sikat ng araw may dalang liwanag sa ating pangarap.